30 minutes. Okay mo lumampas dito. After that, tapos na ang usapan natin. Magtitignan muna kami. 10:30 na lang ako. Nagkakit pa kami. Oh, heto na mga kabisdak, update sa zona ng IWM. Maagang nagkatensyon sa zona ni Bongbong Marcos sa pagitan ng mga kapulisan at ng mga kaliwang grupo na tabla rin pong mga bayaran. Tangina, mababa yata ngayon ng bayaran sa mga komunista. Kaya nagtablahan ang mga hinayupak. Bantay sarado ang hinayupak ng mga kawatan. Grabe naman yan, bungit. Overkill man yan. 13,000. Diyos ko, ano man. Ganong kadaming mga kapulisan ang nagbabantay kay Bangag, ang utak ng flood control. Ang inumin naman. Oh. Nyor, grabe na yan. Vice President Inday Sara Duterte, boycott sa zona ng IWM. Nakailang taon na ba nag-boycott si Vice President Inday Sara? Mga hinayupak, no, alam naman nila na si Inday Sara hindi talaga darating. Naglaan talaga sila ng parking area para kay Inday. Nagbaka sakali ang mga Bangag na si Inday Sara ay darating. Mga lutang. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Mamaya na nga ho, alas 4 ng hapon mangyayari ang zona ni IWM. At hintayin po natin yung ginawa niyang script. Kung tatama ba? Baka magkautal-utal. Baka sasabihin niya mamaya, I will resign. Putya, magpalitson talaga ako. Ito, pakinggan po muna natin ang update patungkol po dito sa bantay sarado ng mga kapulisan ang mga kawatan sa palasyo. Handa ng pwersa ng kapulisan ng Quezon City para sa pagtitipon ng mga rallyista dito sa Philcoa para yan sa gaganapin na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos mamayang alas 4 ng hapon. Nasa 10,000 pulis ang nakabantay dito dito pa lang yan sa Quezon City. Pagtitiyak ng mga pulis, papairalin nila ang maximum tolerance at idadaan sa pakiusapan ang lahat kung may mga pagbabago mang gagawin ng mga rallyista. May ilang grupo nang naghahanda para sa pagmarcha ngayong araw. Nagsimula ng lumakad mula sa may UP Diliman, papunta dito sa Philcoa ang grupong Bayan Timog Katagalugan. Handa na ang kanilang mga bandila at mga effigy at nagpapakita ng kanilang mga hinanain sa gobyerno. Sa kabuuan, 3 grupo ang nabigyan ng permit para magsagawa ng kilos protesta. Kabilang dyan ang grupong Bayan na may permit mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pinayagan din ang grupong Better Brighter na may rally permit mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pati na rin ang grupong San Lakas. Mamayang alauna ng hapon sila inaasama magsimulang magtipon. Andre Angela, nakahanda naman ang Quezon City LGU para sa libreng sakay na mas stranded na pasahero. At may mga ilang ruta papuntang Litex, Cubao, Welcome Rotonda, at gayon din sa Ortigas at General Luis. At kung mapapansin nyo mga kapatid, Andre Angela, ay nagsimula na nga ang kilos protesta ng Timog Katagalugan at handang-handa na ang iba't ibang placards na may kanilang hinanaing. At kung mapapansin nyo naman sa aking gawing kanan ay ito ang iba't ibang grupo din na mga ralista. Kanina pa sila alas 7 ng umaga dito. Kung mapapansin nyo, iba't ibang edad ang nandito para lang ispagsigawan ang hinanaing ng bawat Pilipino para yan sa isasagawa ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Andre Angela, yan muna ang latest dito sa Philcoa. Balik sa inyo. Ikaw nila dyan, Day. Piki yan. Talagang scripted din yan eh. Kunyari lang sila rally-rally. Tingnan mo, kaunti lang. Low budget nga. Mag-rally kayo pero wag lahat. Hindi kagaya noon na kapag nag-rally talagang full blast sila. Kasi ay yung kanilang mga paninindigan legit that time. Pero ngayon wala na, bayad yan.
Mantakin mo si Bangagang Presidente, si Inday Sarang panagutin. Inumin talaga, no? Wala, mga salot kasi. Walang mga kwenta. Ang mga inuto lang ng mga leader ang mga yan. Yung Marcos admin at saka yung mga kaliwang grupo, yung mga leader dyan, nag-uusap-usap lang. Yung inuuto nila, yung mga nasa ground. Tingnan mo, may limit lang sila. Ang sabi sa balita, hanggang alas 5 daw yung rally. Pero ito, grupo rin ng mga kaliwang grupo, nasita rin ng mga kapulisan, so nagtablahan ng mga tuta. Na, sila nag-aaway pero hindi nila alam yung mga leader nila magkakampi, mga ugag. O tingnan mo, nagkaroon po ng tensyon diyan sa Pilcoa. Pinalayas ng mga kapulisan yung mga nagrarally hanggang alas 9 lang daw. Panoorin natin, narito yung tension. 30 minutes. Ganito na lang. Okay mo lumampas dito. After that, tapos na ang usapan natin. Titiktok muna kami. 9:30 na lang ang pwesto. Nagkakit pa kami. Nagkakit pa. Ano oras na? 8:06. Panay. 9:30 pa pwesto kami. Pero titiktok muna lang. Bibigyan namin kayo hanggang 9:30. Pero kumili tayo ng konti. Hindi pa kakano ko program. Our time start now, 9:30 ha. Titiktok Okay na. pa lang namin. Sige, basta magbilang ako ng 30 minutes. Tapos tayo. Mag-program kayo or hindi, 30 minutes, palayasin na namin. Pero mamaya pa ako nag-program. Ay, hindi ba? 30 minutes na bibigyan kayo. Titiktok na muna kami. Okay, gilid tayo. Wala nang lalampas dito mga... Sige, tulong ko na. Ang pwesto namin dito. na naglulunsad ng State of the Region Address. Pero sa kabila nito, ngayong umaga pa lang, tinapatan na tayo ng presensya ng kapulisan dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ngayon ang ikatlong araw ng caravan ng hagupit ng Timog Katagalugan. Ngayong araw din nakasakta ang panglimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Subalit umasa tayo na Mukhang yan talaga, mukhang mga NPA talagang mga mukha eh. Sabi na hanggang 9:30 lang kayo. Sabi naman ng isa, yung rallyista, 9:30 na kami mag-sit up, wala tayong tao. Wala pa raw dumating. Kaya nagkaroon po ng komosyon. Ito, panoorin natin. O, tingnan mo. Alam nyo po, kawawa lang ang mga to para sa akin. No? Kawawang kawawa talaga sila. Pareho kayo, kapulisan, no? Mga rallyista, kawawa kayong mga hinayupa kayo. Bakit? Yung mga leader ninyo magkakampi. Hindi nyo alam yan? Tapos kayo nag-away-away kayo dyan sa kapatagan. Pinagluluko lang kayo. Yan ang maliwanag dyan. Nag-away-away kayo, pero hindi nyo alam. Di ba talaga ninyo alam? O talagang kasama rin yan sa script. Kunyari, magtulakan tayo. Kunyari, magtatalo tayo. Pero kampi tayo, yawards. Bayad man ang mga yan. Yun yung hindi ninyo alam. Kami alam namin yan. Kaya napaka-overacting tong mga to, no? Isipin mo, I think mga 13,000 na mga kapulisan ang idineploy para lamang magbantay sa mga kawatan dyan sa Palacio de Polvoron.
Diyos ko, bantayan ninyo yung mga binaha. Marami sa Mindanao, sa Visayas, binaha. Kaysa naman yung mga buhaya dyan sa Batasan. Yawan. O ito, napakaraming kapulisan po yung dineploy, anak ng kagwang. Ayan. Napakaraming mga kapulisan ang idineploy. Diyan sa Minjula po yan. Alam mo, sa Minjula yan, yung Palacio de Polvoron, binantayan nila. Iba pa sa Commonwealth, iba pa sa Ayala Bridge, lahat ng ay sarado. Second na doon, first one. Bantay sarado ang mga kawatan. Sa EDSA White Plains, alam ko maraming mga dideisdan pupunta, no? Pag bumotorked pala sa EDSA White Plains yung meet up nila, binantayan din nila. Tangina, no? Mas inuuna ninyo yung mga kawatan dyan. Totoo naman talaga, magalit kayo. Mula pa sa tatay niya hanggang sa anak, tangina, kahirap-hirap, masapo pa. Huwag tayong pumayag na ang mga Marcoses maghahari sa Pilipinas at tuloy-tuloy ang kanilang paglilimas sa kaban ng bayan, anak ng kagwang. Marcos forever. Sinabi na nga yan ni Tatay Digong, alam nyo, kapag ang dugo nyo ay kawatan kayo, kawatan talaga kayo. Nasa lahit mga dugo, mga mukhang mga ngiwi niyan, makikita. Kaya nga sabi ni Atty. Harry Roque, mga klepto daw ang mga Marcos. Ayay! Marami na namang magagalit po sa atin. Alam mo yung mga kapulisan, kailan kaya gumising ito, no? Gising na! Tangino min, pareho naman tayo mga biktima dito ng mga kawatan. Kaya sabi ni Atty. Harry Roque, Nick, no, ang lakas ng loob nyo na Marcos forever, mga kawatan naman daw kayo. Tingnan natin si Atty. Harry Roque. Kakahiya naman kayo. Bakit ba kayo nagnanasa na Marcos Forever? Puro kapalpakan naman ang ginagawa ninyo. Mabuti sana kung kayo ay mamahalin ng taong bayan. Sinusuka ka na, Marcos Jr. Negative 59 ka na sa approval rating ng taong bayan. Ang inaantay mo, kung ako ikaw, sa kahihiyan na lang, magbibitiw na ako. Talagang adik sa pangungurapot ang dugong Marcos. Klepto talaga sila, nasa dugo. Kaya pasensya ka na, Senator Amy. Gusto na sana kitang mahalin, pero talagang hindi ko pa rin matanggap. Dahil parang genetic talaga yung predisposition na magnakaw sa kaban ng bayan. Parang nasa dugo nyo talaga. Kasi how do we explain yung kapatid nyo walang kabusugan sa pagnanakaw? Ewan ko ba? Adik, no? Adik daw ang mga Marcos sa pagnanakaw, sa paglilimas sa kaban ng bayan. Adik mo lang sa kaban ng bayan, pati sa pulburon. Pati sa kapangyarihan, lahat na yata ng word na pwedeng i-connect sa salitang adik, swak na swak sa mga Marcoses. Abay, totoo yan. Hindi ba kayo nagsawa? Ako sa akin si Mangga, hindi pwedeng pagkakatiwalaan yung mga yan. Sila nga po ang dahilan kung bakit nagkalit-silitsi tayo eh. Si Mangga, bangag ka na ba? Minsan hindi ko narinig sumigaw si Amy ng BBM resign. Kasi nga mga sakim sila sa kapangyarihan, mga adik sa kapangyarihan, mga adik sa kaban ng bayan, hindi pwede mag-resign. Si Bungit at saka hindi pwedeng sisigaw ng bangag resign. O ito, Vice President Inday Sara Duterte, boycott po sa Suna ng IWM. Nakailang boycott na ba? Pero ang mga hinayupak na mga nasa Palacio de Polvoron, naglagay pa talaga ng reserve parking para kay Vice President Inday Sara Duterte. Mga roko-roko. Mga manhid. Mga anak ng kagwang. Ito, parking space has been designated for Vice President Inday Sara Duterte at the Batasan Pambansa Complex. Today, July 27, hours before the 5th Suna of President Bongbong Marcos. Ayan. Binigyan po ng parking space si Vice President Inday Sara. Baka
sakali daw darating galing ng London. Ang inuwi, nilalagyan ninyo, alam mo naman, nasa London, tsaka makipag-meet si Inday Sara kay former President Duterte. Kasi matagal na rin, hindi nakita ni Inday Sara si Tatay Digong. Patikusin na naman yun si Inday. Wala naman sa Suna. Ang inaano ba pakinggan ni Inday Sara dyan sa Suna, mga ulol. Kahit naman ako makita ko yung mortal kong kaaway, magsasalita dyan, baka mabato ko lang ng durian. Doon na lang kita ng durian, animal. Huwag kayong umasa na si Vice President Inday Sara Duterte ay darating dyan sa Suna. Kahit mga representative, hindi yan darating si Vice President Inday Sara Duterte. Mas gusto pa ni Inday Sara mag-attend sa 112 anniversary ng Iglesia ni Cristo. Inihintay ko yung grupo ng Iglesia ni Cristo. Sa ngayon, wala pa po tayong naninag, wala pa po tayong nakikita na grupo ng Iglesia ni Cristo na nandyan sa Commonwealth, nagrarally, may activities. Pero sinabi na po ng kapulisan na mayroon daw activities sila ngayon. Pero ganun pa man, binati po ni Vice President Inday Sara Duterte ang Iglesia ni Cristo ngayong araw ng kanilang anibersaryo. Sana mamaya, full blast na. The big one, hinahanap namin eh. Pakinggan natin si Inday. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagdiriwang ng ika-112 anibersaryo sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang INC ay nananatiling haligi ng pananampalataya at pagkakaisa sa ating bansa. Sa pamamagitan ng inyong mga programa sa edukasyon, kabuhayan, at mabilis na pagtugon sa mga sakuna, patuloy ninyong ipinapakita ang tunay na kahulugan ng malasakit sa kapwang Pilipino. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Sa panahong nahaharap ang ating lipunan sa mga pagsubok sa ekonomiya at moralidad, ang inyong disiplina at matatag na pamumuno ay gumagabay sa ating mga kababayan tungo sa katwiran at kapayapaan. Kaisa ninyo ako sa panalangin para sa patuloy na pag-unlad ng iyong kawan. Sa gabay at pamamahala ng inyong kapatid na Eduardo V. Manalo. Naway magpatuloy ang INC bilang katuwang sa pamahalaan, sa pagpapatibay ng karakter ng ating mamamayan at sa pagtataguyod ng mas ligtas at maunlad na bansa. I wish the entire Iglesia ni Cristo a blessed anniversary. May your shared faith and devotion continue to strengthen the foundations of our nation. Maligayang anibersaryo. Mga kababayan, Stop muna tayo doon. Maligayang 112 years anniversary Iglesia ni Cristo. Mamaya ba yung the big one, mga sir? Pero alam ko meron yan at may kontrasuna po. Ayan mo, mas binati pa ni Vice President Inday Sara ang Iglesia ni Cristo kaysa kay Bangag. Pansinin nyo si Inday. Pansinin nyo mga bobonistang tanganista ni Bake. Bakit ganyan? Si Vice President Inday Sara na binibira araw-araw ng mga hinayupak ng mga trolls sa impeachment court. Pero grabe, no? Ganyan ba yung gusto ninyong i-convict sa impeachment court? Paganda ng paganda. Napansin ko lang talaga, no? Grabe. Si Inday Sara inaraw-araw ng mga hinayupak ng mga trolls, mga hinayupak ng mga buwaya dyan sa Kongreso. Pero tingnan nyo naman, no, hindi mo makikita na siya ay may pinapasa na daigdig sa kanyang balikat ng mga paninira laban sa kanya ng mga buhaya ng gobyernong Marcos.
Grabe blooming, lalong gumaganda. Kabaliktaran naman ang resulta. Tingnan mo si si Luistro, stress na. Habang tumatagal yung impeachment trial, lalong pumapangit si Luistro. Kahirap-hirap pa, bumubula pang bibig eh. Ang inumin kung ikaw kalaban ni Inday Sara, ganyan pa rin si Inday Sara ka-blooming. Hindi nakitaan ng pagka-stress, no? Na parang problemado, hindi eh. Nakikita pa rin ng maraming Pilipino ang pag-asa kay Inday Sara. Bilib ako kay Inday, talagang fighter po siya. Hindi natitinag sa mga paninira ng mga buhaya dyan sa Crocodile Farm. Si Inday Sara na natili pa rin, no, sa kanyang pagka-vice presidente. At hindi mo nakitaan ang kanyang mukha na siya ay problematic, na siya ay may pinapasang problema, na siya ay sinasalang ngayon sa impeachment court at pinagtulungan ng mga buhaya. Pag si Inday ay hindi ma-impeach, si Inday na po ang pinakamalakas na presidente sa kasaysayan ng ating bansa at pinakanakakatakot at pinakamatibay. Sipin mo yan, babae, no? Kababaeng tao, pinagtulungan ng mga buhaya, pinagtulungan ng mga Marcoses, pero nakatayo pa rin. Kaya happy anniversary Iglesia ni Cristo. Balik tayo dito sa SUNA, no? Sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, manood daw tayo sa SUNA. Siguro ako manood ako kasi gusto kong i-content, no? Yung mga palpak, yung mga pangakong inumin budol. Magkaroon tayo ng 20 pesos per kilong bugas. May 5,500 flood control na tayo. Puta, bumaha kinabukasan. Mahiya naman kayo. Mamaya kaya, anong gagawin niya? Sana, ang sasabihin ni Bangag, mahiya naman tayo, mag-resign na tayo, sumunod kayo sa akin. Pakinggan po natin si Senator Alan Peter Cayetano sa update dyan sa Senado tungkol sa SUNA at ibang mga issue na rito po. We have a crisis of hope. Marami tayong hinaharap na crisis ngayon, di ba? Crisis ng tiwala sa gobyerno. I'm not talking about the administration lang, but to everyone. Hindi lang dahil sa batuhan ng akusasyon kasi after 1 year, hindi pa klaro yung reforms dun sa flood control at infrastructure scandal. Yung day-to-day na corruption, whether yan ay traffic violation, yan ay permits, ay parang naging naging sa kultura na natin. Having said that, unknown pa or uncertain kung ano nangyayari sa Middle East, kaya ang presyo ng gasolina, asahan nyo na bababa ng konti, after 2 months, 3 months, tataas na naman. Maraming maliliit na negosyo ay umaangal na hirap na po sila. So on one side, magandang naitaas yung minimum wage, especially sa malalaking kumpanya na napakaganda naman ng profit margins. On the other hand, for small businesses, may question mark din, di ba? Tapos yung spending, OFWs nangangamba na pag tinamaan nga yung mga bansa nila, lalo sa Kuwait, Bahrain, Qatar, ay baka mawalan sila ng trabaho. Then of course, for many in the opposition, yung undeclared martial law is an issue and meron nga bang election sa 2028. So all of this, SONA is an opportunity to give some certainty. SONA is an opportunity not to pin the hopes on the administration, but hope na on certain areas pwede magkaisa. Di ba? Halimbawa sa economy, when I had the chance to speak to many of the high officials in my short stint as a Senate President, sinabi ko sa kanila yon na okay sa akin yung prioritize yung ekonomiya, okay sa akin at okay na okay yung fair at saka maayos na impeachment, and then paano natin i-resolve yung flood control na katanggap-tanggap. So it's an opportunity, mamaya is an opportunity, but as you said nga, no, sa impeachment trial, may 1 hour leisurely lunch ka, but let's say 4 to 7 yung session,
So, ang matitira mo lang meeting time, if you like meeting ng lunch, breakfast, or dinner, is dinner. So, kung makauwi ka ng mga 9 o'clock, magbabasa ka ng 1-2 oras, 11, gising ka ulit ng 6, 7, parang talagang ang gagawin mo na lang ay yung session hall at saka yung impeachment ng Monday to Wednesday. Meron naman Thursday to Saturday, but given that our senators are elected nationwide at dapat nagpapakita din kami sa other parts of the country, it'll be a challenging, hindi ko talaga malaman kung 3 months, 6 months, meron nga yung sinabi ni Senator Win na sa takbo ngayon baka umabot ng 1 year. So let's see, but we just have to rise to the challenge. How will you be adjusting, sir? Knowing na tao rin naman kayo at may hearings, may budget. Partly you plan it. Well, yun yung main concern ko. Malaki sa mga skandalo ay hugot sa budget. So, yung mas concern ko nga na pag umabot to ng late October, November, kasi remember, kahit na November na yung budget hearings dito or October during the break, binabantayan na namin yung sa House, binabasa na namin yun So, yun ang medyo mabigat. Tapos, alam na ilan na ba yung secretaries na hindi pa nako-confirm? Diba? Water lang. Pero Senator, sir, Yeah. sa atin kayo ng... I'll just have a... Sa atin kayo mamaya at bakit po kayo naka-block? Hindi pa kami nag-uusap lahat. Ako, mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administrasyon that way, and it's my simple way of protesting pati sa pagbablock. Unlike in 1986, 87 na ramdam talaga na may question of democracy. Ngayon, syempre it's more of poverty, economy at saka yung corruption. But I really believe that our democracy is in danger, and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla. May undeclared martial. Kanina, nung sinabi niyo may undeclared martial. That's been said for the last 6 months, di ba? It's about freedom and democracy, di ba? So, tignan niyo lahat ng nakakasuhan at lahat ng nakukulong, di ba? Talaga naman, may undeclared martial law. Lahat ng mga kinasuhan ay mga oposisyon, mga bumabatiko sa gobyernong Marcos. Yan ang malinaw dyan. Kayong mga media, wag na ninyong dayain pa ang maraming Pilipino. Dapat nga ho kayo ang magsasabi nito Kasi kayo mismo yung pinagmulan ng mga tamang impormasyon. Bakit ayaw nyong sabihin na meron talagang undeclared martial law? Meron talaga. Sa nangyayari pa lang sa KOJC kay Pastor Apollo Quiboloy, undeclared martial law na po yun maituturing. Sa ginawa kay former President Rodrigo Roa Duterte, undeclared martial law na po yun na maituturing. Sa maraming kinasuhan ng mga oposisyon, undeclared na po yun na martial law. Yung ginawa kay Jinggoy, kay Senador Marcolita, kay Bato, isipin mo, 3 senador ginagago ng gobyernong Marcos. Sangayon ako dito sa sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na mayroon talagang undeclared martial law. At maraming kinasuhan ng inciting to sedition. Vice President Inday Sara, biktima rin po ng undeclared martial law. Ngayon ay nililitis dahil sa impeachment court. Tama ka, Senator Alan Peter Cayetano, mag-boycott na rin kayo. Kasama kay Vice President Inday Sara, samahan ninyo. Pwede naman manood ng SUNA sa cellphone. Dami. Social media, pero palagay ko wala yatang minority na pupunta sa SUNA ni Bongbong Marcos. 50-50 lang itong si Loren Legarda. Baka pupunta si Loren Legarda. Alam naman natin si Loren, marami rin siyang kaibigan dyan na mga nasa panig ni Bongbong Marcos, kagaya ni Mig Subiri, Jesus Codero, magkaibigan yan sila. Pero sana ang minority maging solid. Pagdating sa mga protesta nila, si Robin Padilla, hindi rin talaga pupunta, lalo na Senator Bungo, at magiging sulit ang paninindigan. Kasi marami pa rin ang minority. 'Di ba 11 ang minority? 11, 'di ba? Kasama sila Bato, Marcolita at saka si Jinggoy Estrada. So sulit pa rin po sila. Tuloy lang natin Senador Cayetano. Di ba? Pag tahimik ka at sumama ka, parang if you can't beat them, join them, happy ka.
Pero malungkot ang bansa. Pero pag tayuan mo yung mga prinsipyo mo, ikaw pa kakasuhan, di ba? This morning lang, I was meditating on Mike Defensor, no? I don't know his activities. I haven't kept in touch with him. But assuming he donated money, so assuming 50 million yung plunder, na hindi kami naniniwala tama yung interpretation kay Senator Marcoleta. Pero kung nag-donate ka ng 1,000, 1,000,000, tapos napasabay dun sa plunder ka rin, tapos non-bailable, bantayan nyo yung mga kaso. Pag medyo kumampi, etc., hindi mo sure kung ifa-file o kaya bailable. Pagkakalaban, non-bailable ka agad. You believe Diba? there is undeclared martial law? Kung hindi man, we're nearing that. Diba? Kung vlogger ka, nakakampi, wala naman cyber libel, wala namang warrant ka agad. Pagkakalabang ka, nandyan na kaagad. Diba? You also ask your editors, your owners of the networks, yung pressures kung meron o wala. Kaya kayo makakasagot niyan. Pero sa business at sa politika, even sa religious leaders, mga nakakausap ko na nakikita at nararamdaman nila na sana hindi. So Okay, itong mga hinayupak ng mga media, talagang meron naman undeclared martial law talaga. Halimbawa na lang dito kay Mima Alicia. Tingnan mo si Mima Alicia. Dahil nabanggit ni Senator Alan Peter Cayetano yung mga vlogger. Si Mima Alicia, grabeng makamura yan, bunganga yan, yung namatay, nagurgor. Laban sa mga Duterte, paninira kay Tatay Digong, meron pang tatay mong karton, ilagay sa garapon, grabe, sinasayaw-sayaw pa nila. Tindi ng mga paninira ng mga ibang political vlogger, hindi lang si Mima Alicia, kundi lahat yan mga kalyado, ni Bongbong Marcos, grabe all out ang mga banat sa mga Duterte. May kaso ba sila? May inciting to sedition ba? Wala silang kaso. Bakit? Kakampi ni Bangag. Pero kung ang mga political vlogger na mga DDS, mga opposition, kinakasuhan, ang daming kinakasuhan, mga inciting to sedition, di ba? Sa cyber libel, ang daming kaso basta markado kang Duterte kakasuhan ka. Yung mga dilawan, kinasuhan ba mga dilawan? Hindi. Yung mga TV network, tingnan mo, Seminay. Alam nila, kalyado ng mga Duterte ang Seminay. So ano pong ginawa nila? Indefinite suspension. Yung franchise. Anak ng kamote. Ganong katindi. O kayo mga ABS-CBN, mga GMA News, News 5. Tanungin nyo mga sarili ninyo, bakit hindi po kayo sinuspende? Kasi nga, mga bias ang mga balita ninyo, hindi masyado kayong mabigat na nagkikriticize sa gobyerno. Wala po kayong mga reporter dyan na bumabatikos ng mabigat, nag-uupos sa gobyernong ito. Dapat nga po ang media ay opposition. Nag-uupos kayo sa mga baluktot na ginagawa ng gobyernong Marcos, pero wala kayong ginagawa. Ang nag-upos kaming mga political vlogger. Kaya normal na lang ngayon na may kinakasuhan ng mga DDS, pero cyber libel nababasura din naman. Lalo na sa mga kritiko ng mga politician. Tingnan mo si Kiko Barsaga. Anong nangyari kay Kiko Barsaga? Matindi ang criticism na sa gobyernong Marcos. Pero ano pong resulta? Ayan, tinanggal, expulsion sa pagka-kongresista. Ganun pa katindi. Mike Defensor, nabanggit ni Senador ni Cayetano, isipin mo, plunder case. Hindi nagnakaw ng kaban ng bayan, nagdonate lang kay Marcolita, plunder, kasama si Marcolita, ano pa ba yan? Di undeclared martial law. Tuloy, Senator Alan. big assurance is paulit-ulit sabihin ng Malacanang na may election sa 2028, walang tsa-tsa, hindi i-abolish ang Senado. No, and one way to ensure that is yung numbers. To say na 2/3 is really 16. Kasi nagsimula yan sa 12 is 13 eh. Diba? Tapos ngayon, first few days sinabi nga 16. But then may mga gumagalaw na questionin na sa Supreme Court. O kaya tingnan natin. O kaya agahan natin yung pag ano nito. No? So, it's dangerous times. Araw-araw may post may tweet si Ganun niya ako kamahal. Na pagising sa umaga, ako naalala niya. From May 11, when I took the job, I knew that many persecution will be coming my way. Hindi ko lang na-expect it's through a senior senator na maraming bilib sa investigation skills. But
ongoing at every day naman, what do you call this, may konti siyang amendment, etc. But like yung sinabi niya today, hindi ko alam saan nanggaling yon. I'm not the secretary of DPWH. I'm not the regional director. I'm not an engineer, di ba? So, but of course, taga-tagig ako. So, as much as I can, binabantayan ko. It's on the record. I never said certain things that he says I'm saying or doing. But pag may nabubuko kaming mali, kayo, di ba nakita niyo yung nung mag-isa akong naghihiring halos dito dun sa bridge na bumaksak sa Isabela? May in-expose din ako ng mga tiwali na contractor na kung ano-anong ginagawa, whether it's in our city or otherwise. Hanggang ngayon, hindi nakakasuhan yung contractor na yon. No? So, marami kaming nakalaban sa Taguig, maraming natanggal, whether sa local government, sa national government, contractor. So, maaring yun yung mga nagsusumbong. So, i-verify lang nila mabuti. Pero harapin namin yon. Wala naman kaming choice kundi harapin yon. Ang hinihingi lang naman namin is that makita ng tao yung bigger picture na kung sinong nag-iimbestiga, kung sinong nag-criticize, biglang sila yung gustong imbestigahan. Hindi naman natin inaatrasan yan, pero hindi dapat ang ma-single out, di ba? So, ang dami, may mahaba ako listahan ng mga pwedeng tignan. So, having said that, let's finish the SONA, the contra-SONA, then we'll have all the time for both the impeachment and allegations of corruption. But harapin natin yan. May insertion daw po kayo na more than 6 billion pesos sa 2025 budget. Kapag ka minority, insertion. Pag majority, amendment. Diba? Pagka majority, pwedeng lahat ng senador may amendment and sasagutin ko sa tamang forum at panahon kahit sa harap nyo. But I want na ilatag na yung ano ba talaga ang sinasabi niya, magkano, saan, etc. So, ang sinasabi niya ba, basta't nasa budget at nasa Taguig, ako na naglagay nun. Walang ibang officials from the cabinet to, di ba? Hindi mo masasagot yung allegation nang hindi buo eh. So, ano ba, di ba yung sinabi? Pag sinabing mainstream media, maraming bayaran. Hindi ba unfair sa inyong lahat yun? Hindi ba unfair sa lahat, pati sa mga, ano yun, di ba? So, sabihin mo, sino, paano, magkano, para masagot mo. Diba? So, Ang sakit din. Hinalimbawa ni Cayetano sa mainstream media, maraming bayaran. Halimbawa lang naman yun. Huwag naman kayo masyadong magsiiyakan. Eh, totoo naman talaga yan. Alam mo, marami talagang mga mainstream media sa panahon ni Bongbong Marcos, ang mga bayaran. Hindi na lang po natin babanggitin, baka tayo kasuhan. No? Magpakatotoo na lang po kayo. Eh wala, ganito na po yung kalakalan ngayon sa bansang ito. Mga mainstream media, mga bayaran, tumatahimik. Kasi kung hindi mga bayaran tong mga animal, hindi siguro, grabe, ang dami ng batikos. Puta sa mahal ng bilihin, presyo ng gasolina, umabot ng 100 plus, walang batikos. Ngayon mag-i-increase na naman. Kaya ito kay Cayetano ngayon, sinisilip sa SEA Games. Putang ina. 2019 pa yun, 20. Diba? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7 years na. Masyadong halata na kayo, mga hinayupa kayo, amoy itsas kayo. Ang dapat na imbestigahan yung flood control, ang dapat imbestigahan yung Ilocos dahil bumabaha ngayon sa Ilocos, mga hinayupa kayo. Diba bungit? Doon sa Samar, maraming nakawan din doon, Leyte. Balwarte ng mga tambalos-los. Yung mga mali-malitang pera, NBI, yan yung imbestigahan mo, matibag. Putangin ng aso talaga ito si matibag. Hindi lang aso. Sobra pa sa aso tong animal. Ano, isa't kalahating taon na lang, di ba? Si Bungit. Nyor, tandaan mo yan, Nyor. Next year, filing of candidacy na, Nyor. Bilang na ang panahon mo sa Palacio de Polvoron, bababa ka rin. Bababa ka rin. There will be a day of reckoning. Ang problema mo dyan, Nyor, ang presidente na susunod si Inday Sara na ginagago mo ngayon. Alam mo si Inday Sara ang vice-presidente na ginagago talaga ng presidente. Si Leni Robredo, hinayaan lang naman yan ni Tatay Digong. Bahala ka dyan, Linlin. Wala ka namang kwenta. Wala namang relevance yung mga pinagsasabi mo. Kahit naninira si Linlin sa ibang bansa.
Hayaan lang ni Tatay Digong. Di man lang pina-impeach. Pero ngayon talaga, no? May gustong mag-impeach kay Leni Robredo pero sinabi ni Tatay Digong, itigil nyo yan. Binoto yan ng taong bayan. Huwag kayong ganyan. Tuloy lang natin, Senator Alan Peter Cayetano. Konti na lang. Din po siya sa tweet na yung mga projects na nabayaran ng Alin project nga yun? Alin project yun? So, pag sinabi kong may radyo, Ninfa, matanda na tayo. Walang allegation na sinasagot na hindi mo alam kung ano yung allegation. Di ba? So, pag sinabi kong meron dyan radio anchor o anchor sa TV o may vlogger dyan, nabigyan, may PR, sasagutin mo. Pero Hindi mo alam kung anong... Pero masasiguro niyo po walang ghost sa... Sorry, last question. Yes? Sabi niya po ang right to place para sa inyo ay sa payatas. Ang para sa administrasyon na to, lahat ng kritiko nila gusto nila sa payatas. So, I leave it to God, I leave it to our people. Kilala niyo ako, kilala niyo yung naging patakaran ko, you ask our reputation sa Taguig kung pumapayag kami ng kalokohan. Kaya nga maraming galit na contractor eh. Kasi nga, mahigpit ang patakaran. Kung may nakalusot dyan, etc., let's see. Diba? But you know us. You know us. You might not always like me, maybe more times, asar o hindi, etc., but you know us. You know us. And people know us, diba? Pero sa sinabi niya na walang ghost project sa Sabi ko, to my knowledge, walang ghost project. It parati. I've said that again and again. Nung sinabi nilang Diskaya, sabi ko, lahat imbestigahan. Pasig, Baguio, buong Pilipinas. 1 year na, wala pang report. Tapos after 1 year, biglang Taguig. Diba? So, hindi kami pwedeng tumahimik. Kung ano intention para kami manahimik, sorry. Thank you. Ang Senator Alan Peter Cayetano. Yan yung last natin na baraha dyan sa Senado. Magkapatid na Cayetano. Hindi ako naniniwalang may ghost projects yan. Masyado nang halata itong investigasyon laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Alam mo yung Taguig, ang yaman-yaman ng Taguig. Siguro yung mga ghost projects nasa Ilocos. Utang ina, ang daming ghost projects dyan sa Bulacan. Ano na nangyari? Ang dami na. Ilocos, Norte, kay Sandro. Di ba Sandro? Ayan po, mamaya hintayin po natin ang Iglesia ni Cristo kung ano pong aktibidades nila at mga didiis sa suna ni Bongbong Marcos. Ang malinaw ngayon, si Senator Alan Peter Cayetano hindi dadalo, manood na lang sa telebisyon, si Inday Sara hindi naman dadalo. Ayan, abangan natin ang budol-budol na suna ni Bangag mamaya. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat blog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita,
ng bayan. Dista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.